Hello po, good morning sa ating lahat and welcome sa isa na namang market briefing for this Tuesday. Ano po? So to start, let me share my screen with you. Ito po, I hope na kikita nyo. Yan, so I hope nakikita nyo po yung screen na sinishare ko ngayon. So kung nakikita po, we shall continue. So ang una nating i-discuss ay ang euro. So as like what we always do, nagiging routine na kasi yun naman talaga ang ano po. Like what we always do, we always look at a daily chart. So ano ba ang nakikita natin dito sa daily chart na to, 'di ba? Sabi natin few days ago or few weeks ago, etong wedge na ito, aabangan mo ito pagka malapit na itong presyo dito sa vertex ng wedge. At ang possibility ang likelihood that it will break up upside is more than the possibility of it breaking down because the wedge is pointing down. So medyo ito na nga po nag-uumpisa na. So kahapon ay ngayong araw nag-umpisa na yung break niya, ano po? Ayan, no. So nag-break na siya, then you go to your smaller time frame. Kung titingnan mo sa smaller time frame mo, yan po yung linya. Hayaan lang natin, mamaya mag-a-adjust yung linya. If you look at your smaller time frame, yan yung trend line ng wedge mo. Ito po, yung wedge, no? Ito nag-adjust na. Nag-adjust ng hindi natin napapansin. So, ito yung wedge mo ngayon, ito yung linya na. So, nakapag-breakout na po yan. So yan po yung maliit na breakout na niya. If you are going to confirm this breakout, malalaman mo yan sa pamamagitan ng kung titingnan mo yung market structure mo. So dito, nagkaroon ka ng break ng market structure. It broke the previous high. Ayan, nag-break siya dyan, nag-correct, nag-support din sa previous high. And then it broke again the previous high, nag-correct, nag-support sa previous high. So we are also expecting it to support at this previous high and then break again, break from the previous high. The previous high is this one. Ito po ang previous high. So pagka nag-break po yan dyan, sasaluhin mo ngayon ang upside niyan dito sa 1817. So what I'm trying to tell you is, ganito po ang inaasahan natin na ganito ang inaasahan natin na mangyayari dyan. Yan, 1817, the previous high. Ganito po. So pagka nag-break po yan, babalikan po ito, dito ka po papasok ngayon sa 1817. Kaya po ang ating recommendation ay 1817. So ang ano lang po niyan, medyo may waiting game po tayo. Kasi ang tinitingnan naman natin na galaw dito, ay yung buong galaw maghapon. So ang pinapakita kong ang pinapakita kong forecast sa inyo is yung possible forecast ng buong maghapon hanggang US close na galaw ng market. Ano po? Hindi in the next 15 minutes or hindi in the next 1 hour. Yun po. So pwede din naman gawin natin yan. O what could happen in the next 15 minutes, in the next 1 hour? We can do that. But this is more difficult to do. Ano po? You are trying to give a forecast of the possible whole day range ng presyo. That is more difficult to do. It takes more experience to be able to do that. So kaya po yan po. And through that
through that daily forecast, I hope na magaguide yung mga pagte-trade nyo. If you are trading intraday or if you are trading on a swing trade for the day, then magaguide yung pagte-trade nyo based on that daily forecast. Ano po? Kasi sinasabi na natin what could happen in that day, or we are trying to give a forecast based on the technical analysis of what's going to happen today. So yung mga smaller time frames na trading natin, kung magaguide siya ng mga daily forecast natin, that would be better. That should encompass yung mga activities natin sa scalping or mga smaller time frame trading po natin. So kung wala na pong katanungan, on to our British pound. So ang British pound naman po, kung makikita nyo, yung daily niya, no? The daily is about to... Wala yan. Previous pa yan po. So tanggalin na lang, no? Ang daily natin is... So kahapon, umakyat siya. Umakyat siya kasi inabot niya itong 26-day moving average na daily. So it might happen na bababa po siya today kasi why do I say it might happen na bababa siya today? Kasi ang range mo, ang ano mo pa naman sa daily mo is pababa pa rin siya, no? Lower high, lower low pa rin. Ayan pa rin yung daily mo. So, what we would want to see or what we would want to check in our lower time frame is kung saan po siya papunta. So makikita mo dito sa lower time frame mo na wala na yung pababa mo. So kung dito ang basa mo, 'di ba dito ang basa mo is pababa siya. Supposedly pababa siya kasi nasa resistance siya ngayon, ano? Yan, resistance po 'yan. Itong moving average na yan, or kung hindi man yan ang kuhanin mong resistance, this can also be the resistance. Ay, bakit ganyan? Freehand. Yan, mas maraming touch points po. So, pwede din nating itong consider na resistance po itong area na to. So, bali ang kalalabasan niyan, mag-aantay ka ng if you consider this as your resistance, mag-aantay ka ng selling mo dito sa 200-day, this is 50-day moving average, ano po, kasi ito yung 26 mo. Oh. Pero ang problema dyan, ang daily natin nagpapakita na ng pag-akyat. So, ang hourly natin nagpapakita ng pag-akyat. So, ang pag-akyat niya, it may just be up to this level. Kasi smaller time frame naman yon, so expect na yung magnitude niya ay mas maliit din. So kung paakyat po siya, tapos meron kang dito po ako nahihirapan pagka when you look at the chart, magkasalungat yung hourly mo at saka yung daily mo. So ang inaabangan po natin dito, since ang babasahin natin dito, since we are looking at smaller time, we are looking at intraday movement, let's see yung 4 hours po natin. Kasi dapat sana daily and then 4 hours and then hourly, pero nag-short, tumalon na ako. Pero ngayon, bumalik ako sa 4 hours. So, ito po yung tinitingnan natin dito. So, this is what we are trying to look at.
Ito yung ano mo, ito yung bakit ayaw? Yan. Ito yung pole mo, if you see, no, yan yung pole mo, ito din yung pole ng flag mo. So dapat po, kung upside man yan, at least mararating niya itong level na 'to. Ito kasi mas malapit na rin siya dito, eh, 'no. So ito na lang iko-consider natin. The high is 3909, tapos ang buying mo is, pagka nag-correct po siya somewhere here. So itong high na 'to, 3787. So it should correct to 3787. Ay, 3801. Bakit 3801 ang ano niya? Sa hourly po ata. 3801. Ito po ba? Yan, itong low na to, kasi ang ina-anticipate ko kanina is it will correct up to this low. So this low here, kung lalagyan ko ng linya yan, ano, yan po. Yan, so it should be around 3804 or 3801. So let's wait for it to correct up to this price level. Saka po siya that's where we put the buying position at 3804 or 3801 level. $38.04, ayan po. Tapos ang target mo is $39.09. Ang $39.09 is from the previous high of this one. Ito, if you look at that high, $39.09. Pero ang target po niya ay ito, $39.44. Pero syempre, bago mo tingnan yan, ito muna yung titingnan mo. 3909 or 30. Yan. So since marunong na kayong tumingin ng mga previous resistances or previous support as possible resistance or support area, itong target na lang ang ilalagay ko para guide po natin. Ano po? So ang target na ito is 39. Pagpalagay natin na nasa 39.44. Yan po, 944. Tapos ang cut loss mo is of course 36 pips, which is 37.68. So kung wala na pong tanong sa GBP, tayo po ay dadako naman sa AUD-USD. Ang AUD-USD naman po, ang ginagalaw po niya ngayon or ang for today, yan, kung mapapansin mo, no, 'di ba meron kang market structure dito? Ang market structure mo lower lows, lower highs pa rin. Ayan, consistent naman po na napapansin niyo 'yan. So, kung nakikita niyo 'yan, etong pag-akyat niya ngayon is probably just a correction from the high of this one to the low of this one. So dito po, titingnan natin, naabangan mo po dito yung possible na resistance na panggagalingan. So ngayong araw, if you are going to trade, you look at the 4-hour chart. Ayan. Lalong-lalo na pagka nakita mo ang hourly niyan. So yung hourly po niyan, kung ito yung resistance mo, dito kanina yung moving average mo, then you could have sold at your moving average level. Ano po? Kasi hindi naaabutin yung resistance mo pagka nauna yung 200-day moving average mo. So ang ilalagay natin dito is selling at this 200-day moving average area, which is 37.82, 73.82, sorry.
73.93 73.82. Ito po. The moving average here, the 200-day moving average, no? So last Saturday, I hope naalala nyo pa yung mga pinag-usapan natin sa moving average, 73.82. I hope naalala nyo yung discussion natin sa moving averages. Ano po? Tapos ang target mo is 73.39. Saan galing yung 73.39? 73.39 will most likely come from this low. Kasi kung magko-consolidate man siya, if it will try to look for any lead event on where to go, magko-consolidate yan. So kung magko-consolidate man yan, dito po aabot yan 73.39. So it will be a safe assumption regarding the as far relative to a viewpoint of selling for today or relative to a bias of selling for today, 73.39 po yung magiging target po natin. So ang cut loss mo dyan is 22 pips which is 74.04 based on ATR din yung assumption dito. So kung wala na pong tanong dyan, next natin is USD JPY. Ano po? So sa USD JPY naman, kung titingnan po natin, ang ginagalaw niya ay mukhang pababa. Kasi if you look at your daily chart, no? Kung titingnan mo yung daily chart mo, tuloy pa rin naman yung pagbaba niya. Ito po yung sinasabi kong tuloy pa rin yung pagbaba niya, yung market structure mo, lower high pa rin siya, lower low pa rin. Pagdating niya ng lower high na to, nagkaroon ka ng lower low dito, so expect na more or less valid pa rin yung yung ano mo, no, yung market structure mo. So titingnan mo ngayon dito, ito yung resistance ngayon coming from this support. Ito po. Yan, naglalagay lang ako ng ano kaya kuminsan madumi po yung chart natin, ano. So meron kang reversal dito, so expect at least today meron kang baba. Kasi bakit baba ang ina-expect mo today? Reversal po yan, harami po yan, so expect na baba po siya today. So kung titingnan mo yung hourly mo ngayon, you will look for an entry kung saan pwede kang pumasok ng selling. So kung titingnan mo yung hourly mo, these were the previous lows, no? These were the previous lows. You could have established na dito anywhere nang mag-touch ng 110.39 yan previously ay magsisell ka dyan. So this one would have been an area. These were opportunities to sell the Japanese yen. So ang selling po natin is 110.39. Kaya po 110.39 po yan. Ang target mo is yung low nitong consolidation na to which is 110.03. Yan, 110.03. Tapos ang cut loss mo is 20 pips kasi ang hourly ATR mo is 10. So, 110.59. So, kung wala na pong tanong dyan, lipat po tayo ng gold. Sa gold naman, yan. So, tayo po ay dadako naman sa gold ngayon. Ano po? So, yung gold natin, if you look at the daily chart ng gold, ay nasa support po siya ngayon. Ang presyo ay nasa support dito sa 1797 area. But the likelihood of it going down is greater than the likelihood of it going up. Why do we say na greater yung likelihood niya na pababa? Kasi kung titingnan mo from this point of view, itong try lang nating kuhanin ang Fibonacci correction po niya, retracement levels niya, high and low. From this to this, yan.
nasa 50% level po yung high mo na ito. Yung 1833, kaya po yan umakyat dyan tapos pababa po siya ngayon. So yun po yung tinitingnan natin sa daily po natin. Ano po? Kung napapansin ninyo, kung 'di ba, if you remember kung ano yung mga discussions natin, Edwin, sinasabi mo na ito 50% lang kaya kino-consider mo ang pababa. Pwede ko rin namang tingnan ito ng ito hanggang dito is just a retracement level of this, kaya I will assume that this is also paakyat. Ano po? So, dun po kayo medyo maguguluhan or dun kayo maguguluhan talaga kasi kung titingnan mo ito hanggang dito, wala lang, gusto ko lang guluhin ng pag-iisip nyo. Yan. This is a valid correction level. Tama po ako? Yan. So, 61.8 po yan. So, dapat ang assumption mo dito, aakyat na siya kasi meron kang break of market structure po dito. Ano po? Tapos, this is the first time that the market structure was broken. And the next time na mag-break po ulit dito sa high, it will mako-confirm mo na paakyat po. Tama po ako. So, ang tingin natin, so ang gulo na po ngayon, ang the way to refine that, what I do to refine that is, ito po yung tinitingnan ko. Halimbawa, ito ay, di ba paakyat siya, tapos pababa po siya ngayon. Tapos dito paakyat. Kung talagang paakyat po ito, kung talagang paakyat po siya, it should have reached a high higher than this. Yan. So, it should have been higher than that. Ano po? Yung pag-akyat niya. For it to be in context of the pag-akyat ng trend. Pero hindi siya naging mas higher dito, so naging suspect ito. So kung hindi siya higher than that, bagkus naging lower than this, itong high na to, naging suspect siya na mas intact itong pagbaba ng trend. Yun po yung judgment call na part po doon. Kasi sa technical analysis, laging merong judgment call dyan, ano? It's how you put things together. Yun po ang ano dyan. Kaya ako po, yun po ang basa ko. So, ang basa ko is mas pababa siya because nag-fail siyang umakyat ng higher than this. So, ang titingnan natin ay ang possible selling opportunities for today. Lalong-lalo na kung titingnan mo sa smaller time frame mo, consistent yung lower highs mo and lower lows. Kung di po nyo gaanong nakikita dyan, we go to hourly. Yan, para mas kita nyo po. Yan, kung makikita mo, no, although nagko-consolidate siya, yung mga punches niya to the lows are greater and becoming greater and greater. Ano po? So ngayon, ang hahanapin naman natin ngayon is, syempre, di ba sabi natin, bumababa yan. Kung pababa siya, kung magko-correct siya most likely sa 26-day moving average if the movement is, kung consolidation yan, it's probably the 26-day moving average that will carry the price away from the consolidation ano po. So dito ka ngayon nag-abang ng selling mo. Yung selling mo dito would have been around, kung titingnan mo ang moving average mo dyan, syempre yung totoo lang, kung ako kasi, kung halimbawa magte-trade ka, maglalagay ka ng pending order dito based on the 26-day moving average kasi hindi mo naman alam kung ano ang high dito. So itong 26-day moving average mo, malalaman mo kung ano ang basa dito. So tulad ngayon, ang basa ng 26-day moving average nitong current price na to is
1800.31. Yung previously is 1800.31 din. And then this one is 1800.97. Ano po? So dito ngayon, maglalagay ka ng 1800.31. Pero ang inabot lang niya is 1799.78. So I do not know kung dahil sa spread aabutin ka or hindi ka aabutin dahil sa spread. Ayun po, kung naglagay ka ng pending order dyan, siyempre, dito lang po natin mabe-base yung pending order natin at this point kung magte-trade po tayo. Kasi iyan ang pwede mong tingnan na presyo. Any rally to the 26-day moving average when the price starts to fall or break away from the consolidation, yun po yung pwede niyang puntahan. So, ang tinitingnan natin is 1799.78. 1799.78. Ang target mo po is 1789. Saan galing ang 1789? Ang 1789 po ay galing po yan sa previous low ata. Ito lang. No, but I am expecting it to be at least lower than this previous low. Kasi kung papansinin po ninyo, ito consistent siya, nag-low siya, nag-lower than previous low, still lower than previous low. So dito po, we can expect na hanggang saan. So let's try. Total nandito na tayo, gawin ko na nga lang. Extension, mag-extend ka from here up to here. Parang masyadong malayo. Kasi ang ginawa mo rin naman, paano mo nakuha ito? Ito. Kinakapos talaga siya. So it's really at 1.20 something, hindi 1.28 po ito. Fibonacci level pa rin pero nasa 1.2 something lang, 1.21 siguro or so dito ang pinaka hopeful na pwede niyang puntahan is 1782 area. $1781.77 area po. $1781.29, sorry. 1781.29. So ilagay lang natin yan dyan na pag nalagpasan niya yan, pagka nalagpasan niya itong 1789, saka po tayo aasa na dadako siya sa 1781.29. Nasa mga ganyang area po. Ang gold, ang cut loss mo naman is $6 because ang hourly ATR mo is $3. $3 po ba? Ayan, 3.11. So that's about, if you round it off, you can round it off to 3, or if you want to be more medyo liberal ka sa paglalagay ng cut loss mo, edi gawin mong 7 po ito, hindi po 6. Yan. So pag ginawa mong 7 yan, ang cut loss mo ngayon ay 1806.78. Yan po. So kung wala na pong katanungan dyan, tayo naman ay dadako ngayon sa ating economic calendar. Ano po? So yung what to expect in the market for today. So ang ine-expect po natin today is Tuesday. Ang mga lalabas po na mga bigatid na mga speech, meron pong speech si Kuroda mamayang 3:30 ng hapon. So yan po yung governor ng Bank of Japan. Hindi po
hindi po Bank of Orange juice yan, no? So, mamayang gabi at 8:30, 8:30 or 6:30? 20 minus 12 is 8. Yan, tama. So, 8:30 mamayang gabi, durable goods orders po. So, usually, sinasama dyan yung non-defense capital goods orders, excluding aircraft, ano? Kasi ang mga defense goods orders or yung mga machineries to make for making the defense products or military hardware products, mahal po yan. They cost billions and billions and nagkaka-spike yan if they are going to consider. So if they're going to include that in their data, mag-i-spike po yung reading dito. They will not get the correct reading or accurate reading if they include sa reading nila yung for defense industry nila, ano, yung military hardware industry po nila. So, wala naman na po after that, mamayang gabi ng 8:30, medyo wala nang masyadong ano, no, wala nang masyadong data na tinitingnan ang market. So, after 8:30, medyo technicals na po ang galaw niya. So, these are the only things that technically, if you are to, generally speaking, ang Tuesday po na ito ngayon ay hindi masyadong mabigat sa volatility kasi kung titingnan mo, itong mga to ay iilan lang, ano, sa UK and sa European market, walang masyadong makakapag-jolt. The only thing that will make the market change its attitude towards the emerging fundamentals now is the COVID situation ng Europe, UK, and US. So sa UK, kumakalat na rin ang Delta variant sa UK and sa Europe. Medyo medyo kumakalat na, and there were news that they are handling it better sa UK, kaya po umaakyat ang pound yesterday. Yan, so they have better yan, kung ano lang, makichismis na lang kayo, basahin niyo yung mga news to give you an idea of what is happening, just to give you an idea of what is happening, but do not trade on the news because hindi po tayo malaking segment ng market. Kasi ang tinitrade po dyan is the attitude of the market towards the news and hindi yung news mismo ang tinitrade. Ano po? So on that note, kung wala na pong tanong, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayon and hope to see you all again tomorrow po.